Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matinding pasabog, grabe ito. Lahat nagulantang sa balitang ito, PBBM, FL Lisan na shock. Nako, yan po mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan din po natin, hindi po ito yung ine-expect ko. Hindi ito yung ine-expect ko na magiging reaction. Akala ko talagang overwhelming, no, yung impact nitong interview na to ni Cathy Binag, no? Cathy Binag. Yung magre-react yung simbahan, magre-react yung media. Pero talagang makikita nyo, no? Yung may kaugnayan yan, yung pagbati ni PBBM sa media na nakakahiya, no? Kasi sinabihan kayo na kayo yung sa kabila ng sa dami ng mga nagpe-fake news, kayong media yung hindi po natatakot ang media, never po. Kahit po panahon ni Duterte na sinasabi na pinakamalupit na presidente, hindi po natakot yung media. Hindi po yan natatakot. Hindi ako naniniwalang may natakot na media. Hindi po ng mga revelasyon, no, ni Cathy Binag. Tapos talagang ang hirap pong questionin ng credibility, no? Mahirapan po unless na yung mga binanggit niyang tao, lalo na yung kanyang nakarelasyon, sabihin na wala kami relasyon yan. Hindi ko kilala yan. Wala. Malabo po yun, no? Yung credibility ng tao, makikita mo yan sa bagamat si Maharlika maraming beses na nasalang yung kanyang kredibilidad. Hindi to si Cathy Binag. Halos guide lang yung tanong, hindi naman magkukwento kung ano lang yung para ma-guide lang kung ano yung maikwento, yun lang yung naging papel. Kasi hindi naman po siya tanong-sagot, no? Hindi. Talagang freely. Yung conversational na may sabihin si Maharlika, tapos freely nagkukwento to si Miss Cathy, no? Kaya very kung ako, siguro marami sa atin hindi man tinitiyak ko na yung mga Duterte supporter, 90% ng Duterte supporter, walang duda dito sa tao na to, no? Yung motive niya maaaring palaisipan pa rin sa atin. Ako kasi iniisip ko katulad nga nung may nagtanong, no, maaari bang involved yung dati niya, hindi natin alam. Palaisipan yun, pero yung sinasabi niya more or less naniniwala tayo kasi very accurate. Tapos hindi siya nagagatol. Talagang hindi po pwedeng sabing aral, no? Nakakita na tayo ng masyadong maraming testimonya sa Senado na alam mong inaral lang nila yung testimonya nila. Example na lang po natin yung mga scripted na mga sa Senado, di ba? Yung pulis, mga kababayan, na panay nga contempt ng contempt, di ba? Nako-contempt po sila dahil sa mga pagsisinungaling nila. Yung 90, basta yung tinunilada din yun, pulis din yung di ba? Yung mga involved. Doon po natin makikitang scripted talaga, pero dito po kaya Miss Cathy, okay po, no? Very shocking, nare-reveal yung talagang yung yung media. Kasi ako in-expect ko, walang duda ako sa parte ko, mga sinasabi ni Miss Cathy. Talagang yan, hindi yan scripted. Alam niya, no? Sinasabi ko nakakaiba to kasi hindi na po to yung kay Morales, kasi maganda yung kay Morales, makatotohanan. Kahit na anong bato mo sa kanya, kaya niyang sagutin. Kaya lang, as investigator lang siya. Wala talaga siya yung personal know-how. Balak niya lang imbestigahan. Batay. Ligo tayo. Ayun. Okay. Balik po tayo. Pasensya na. So yan mga kababayan, kumbaga dito si Miss Cathy Binag, mga kababayan, may personal knowledge, no?
May personal knowledge po. Unlike po doon kay Agent Morales, no? Wala po siyang personal knowledge doon po sa video, kung di yung video lamang. Hindi kasi siya hindi siya yung nag-record, no? Di ba mga kabayan, kumbaga mas credible na source itong si Miss Cathy Binag, kumbaga kung ganun ng dating, di ba? Kung bigla tayo nawala, sensya na po kayo. Medyo nawala tayo ng konti. Okay, hindi ko po ina-expect na yung pagkatapos po ng revelasyon na yun, completely i-ignore, no? In-ignore po ng media. Dalawa pa lang naman yung tinitignan ko, yung Philippine Star tsaka Philippine Daily Inquirer. Wala talaga. Hindi nila tinalakay, no? Yung issue na to, no? Dito nilalantad po ng media kung ano talaga sila. Hindi na ba worth? Basta ba yung balita ay kontra sa administrasyon, hindi na siya newsworthy. Ganun talaga ba yung ano natin ngayon, yung media? Yung sinasabi yung takot, hindi ako naniniwala diyan. Matatapang po. Sila Doris Bergonya, naalala ko, no? Yung sinisita niya si Pangulong Marcos, si Pangulong Duterte. Sino po bang susunod na mayor na itutumba? Biruin mo, tanungin mo yan sa presidente ng Pilipinas. Wala pong kasintapang, maski po yung mga rappler na yan. Hindi po yan natakot. No? Huwag kayo maliwala na natatakot sila. So yan, mga kababayan, hindi po natatakot itong mga media ito. Pero, no, sila po ngayon ang parang tagapagtanggol, no, ng administrasyon. Kasi hindi mo talaga mababalitaan pag binabatikos yung administrasyon, mga kababayan. Hindi po. Hindi po nila pinipick up. Instead, mas pinipick up pa po nila itong si Trillanes na paulit-ulit na lang yung ginagawa. Paulit-ulit na lang yung mga kinakaso kay PRRD. No? Pero lagi po nung pinipick up at pinipick up naman ng media. Pero dito, kay Miss Cathy Binag, wala kayong maririnig. Mas maririnig nyo pa si Trillanes, no? Na pag-uusapan ng media. Ang tanong, bakit kaya? May iba pong paliwanag sa media. Ibig sabihin, yung media po natin, taliwas sa sinasabi na independent, na sila yung truth seeker, no? Tapos papasamain po yung ang pinasasama po yung mga social media na unregulated. Yun hindi ko spell unregulated, no? Ano meaning ng unregulated sa inyo? Dahil walang nagre-regulate sa amin? Fake news na ba? Porque ba't walang nagre-regulate sa mga social media katulad namin? Pwede namang self-regulation. Mas matindi nga yung self-regulated. Kasi ang isinasaalang-alang namin, yung aming audience. Hindi kami magsusurvive as social media personality kung mayat-maya, panay fake news ang aming binabalita. Walang maniniwala sa amin. Mas maganda nga yun. Diba? Hindi ako bilib dun sa sinabi ni President Marcos na unregulated. Ano kung unregulated? Wala pa kaming mga samahan na talagang may susundan kaming mga pamantayan. Yun nga ang maganda. Yung viewers discretion. Hindi lang po yung nasanay kasi tayo na yung katotohanan na gusto nating ipalabas, yun nang tatanggapin ng tao. Unregulated kami, tama. Wala kaming samahan, wala kaming mga rules na pinapalo. Pero pwede kami maging self-regulated. Nasadyain namin na hindi kami mag-fake news. Bakit? May pananagutan kami sa inyo, mga viewers. Ang problema kasi sa mga ganyang termino, ang akala nila sa mga manonood, sa mga pangkaraniwang Pilipino. Pangkaraniwang Pilipino na lang po ngayon na nanonood ng YouTube, ng Facebook, ng X o Twitter, no? Yan ang may access tayo. Akala nila pag pangkaraniwang Pilipino, kung ano mapanood nyo, paniniwalaan kagad. Tingin kasi nila mga bobo mga Pilipino. Hindi po, igalang nyo po yung mga pangkaraniwang Pilipino. Mas matalino pa yan sa inyo. Hindi po ako naniniwala na tong media ay natatakot. Duterte nga, hindi natakot yan. Araw-araw binabanatan. Mas matindi nung napasara sa panahon ni Duterte yung ABS-CBN. Hindi po sila natakot. Maniwala kayo. Nalantad po sila.
No? Hindi po sila natakot. Unti-unti po nalalantad yung mga media na hindi po sila totoong hindi sila yung tagapamandila ng katotohanan. Yan yung nakikita natin ngayon. Nalantad. Hindi ako naniniwalang natatakot yan. Kay Duterte hindi sila natakot eh. Dito pa sila matatakot. Nalantad sila na ang media natin kontrolado din ng oligarko. Imagine niyo, sino ba may-ari sa tingin niyo ng mga media? Traditional at mainstream media, sino sa tingin niyo may-ari? Pangkaraniwang mamamayan? Kayo naman mga oligarko po yan. Nakita nyo, naka-line up na po. Kampi-kampi na po yun. Kaya po, bit mabanat yan eh. Kakampi nila. Yan yung sinasabi natin na makakakita ka lang talaga ng tunay na mga may bias po kami. Pero sinasabi namin. 'Di ba? Sinasabi namin yung bias. Kami pro Duterte, sila pro BBM. At least nagtatapat. May nagsabi ba sa media na may bias kami? Pro oligarch kami? Nalantad sila ngayon. Na yung kung ano sabihin ng amo nila, yun ang babalita. Oh, sa tingin nyo ba pro oligarcho itong mga binunyag ni Cathy? Miss Cathy? Ako, hindi na ako sa detalye. Alam ko marami sa inyo napanood na yan. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang kay Maharlika. Kasi mahirap ako magdetalye pa niyan isa-isa eh. Pero grabe po yung mga revelasyon niya, no? Nagpapatotoo na mayroon talagang pulburon na tropang pulburon. Pero mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan, ha? Naniniwala po ba kayo dito kay Miss Cathy Binag? Pares ba tayo ng paniniwala na talagang credible siya na maging source, no? Kung iimbestigahan man, ito, matinding source ito. Kasi talagang experience na eh. May sarili siyang may personal knowledge po siya doon sa kanyang mga sinasabi. Na involved nga itong ating mga high-ranking official. Diba? Makikita mo naman kung nagsisinungaling mga kabayan kasi yung mga connection, diba? Connection sa asawa niya, doon sa mga sa naging asawa niya pala, diba? Yung mga taong naging connected sa asawa niya, talagang dinidetalye niya po. Diba? Kaya kayo na lang po. Mahirap naman kung pilitin po namin kayo, diba? Na paniwalaan po siya. Pero dapat, no, paniwalaan man natin siya o hindi, dapat po may gawing action si PBBM eh. Diba? Dapat po talaga magpa-pulburon test. Para mawala talaga itong mga itong mga usap-usapan na ito. Diba? Para ma-stop na ito. Magpa-pulburon test ka, PBBM. Alam niyo mga kababayan, nagawa na yan ni PRRD, di ba? Yung nag-public vaccine. Kasi nga natatakot yung taong bayan na baka may mangyari sa kanila. Kaya si PRRD, nagpabakuna po yan sa publiko. Live po, no? National Television, nagpabakuna po siya. Nung pandemic. Parang ganun din po ang posibleng mangyari ngayon, di ba? Kasi nagkakaroon po ng doubt yung tao sa'yo. Di ba? Kaya dapat patunayan mo rin na talagang wala kang hindi ka nga itong pinagsasabi nila na nagpopulburon. Ngayon, kung hindi ka gagawa ng move, action, dito sa mga pinagsasabi nila, isa lang po ang iisipin ng taong bayan, no? Na talagang ikaw ay nagpupulburon. Ako. So yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.